Bagong naging tahimik ang mga mata ni Clara Reyes, marunong munang kumislap ang mga ito sa tuwa tuwing may kumukulong sabaw, humahanimuyak na bawang at bagong hango sa kalan na putahe. Noong dalaga pa siya, kilala si Clara sa kanilang baryo bilang batang may likas na husay sa kusina. Hindi man siya nakapag-aral sa mamahaling culinary school, tila ipinanganak siyang marunong makinig sa apoy, sa lagitik ng mantika at sa pahiwatig ng mga sangkap. Kapag may piyesta, siya ang hinihinga ng tulong sa pagluluto ng menudo, kaldereta, pansit bihon, embutido, morcon, lumpiang Shanghai, relyonong bangus, buttered chicken, barbecue, leche flan, biko at cassava cake. Kapag may kasal, siya ang marunong mag-ayos ng timpla ng 3 putahe ng sabay-sabay, habang tinuturuan pa ang mga pinsan niyang mas bata kung paanong maghiwa ng sibuyas nang hindi pinapatulo ang luha sa pagkain. Ngunit bukod sa mga handaan, may isa pang bagay na ipinagmamalaki sa kanya ng mga tao, ang mga pagkaing nakakapagpagaan ng pakiramdam. Kapag may nilalagnat, lugaw niya ang gusto. Kapag may bagong panganak, sopas niya ang ipinadadala. Kapag may batang may sama ng loob, kaya niyang patahanin sa pamamagitan ng mainit na tsampurado at pritong tuyo. Sinasabi ng mamamatatanda sa baryo na hindi lang daw marunong magluto si Clara, marunong siyang mag-alaga sa pamamagitan ng pagkain. Kaya nang mag-asawa siya, marami ang nagsabing swerte ng mapapangasawa niya. Mabait si Clara, matiisin, masipag, maalaga, marunong sa bahay, marunong sa kusina. Mulit walang nakakita na ang tahanang inaasahan niyang magiging pugad ng pagmamahal ay magiging lugar pala kung saan unti-unti siyang mawawala. Sa umpisa, tiniis niya ang matalim na dila ng biyenan niyang si Aling Seling. Inisip niyang baka ganun lang talaga ang ugali ng matanda. Kapag pinupuna ang alat ng sabaw, numingiti na lamang siya at humihingi ng paumanhin. Kapag sinasabihang mabagal kumilos, dinadagdagan niya ang sipag. Kapag pinaparinggang wala siyang sapat na ambag, lalo niyang pinagsisikapan ang lahat ng ginagawa niya. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nagiging malinaw sa kanya na hindi simpleng pakikisama ang ginagawa niya. Ang totoo, araw-araw siyang sinasanay na mawala ang tingin sa sariling halaga. Ano pang silbi mo rito sa bahay? Madalas sabihin ni Aling Siling kapag may bahagya itong hindi nagugustuhan sa ayos ng kusina. Kung medyo matagal maluto ang ulam, sasabihin ng matanda, "Ang bagal mo, para kang walang alam sa buhay." Kapag napaupo siya matapos maglaban ng damit ng buong pamilya, papasok naman si Marites, ang hipag niya, na laging may baong light. "Naku, pagod agad, ni hindi ka naman nagtatrabaho sa opisina." Ang bayaw niyang si Nestor ay lalo pang mas masakit magsalita. "Mahina ka talaga, konting hirap lang parang mamamatay ka na." Pinakamasakit sa lahat ay si Ruben. Hindi niya kailangang sumigaw para saktan si Clara. Sapat na ang malamig niyang tingin. Sapat na ang paraan niyang pagsasalita na tila isa lamang katulong si Clara at hindi asawa. Kapag pinapahiya si Clara sa hapagkainan, tahimik siyang nanunood. Kapag nilalait si Clara sa kusina, hindi siya kumikibo. At kalaunan, hindi na lamang siyang saksi sa pang-aapi. Naging bahagi na rin ito. "Ano bang silbi mo rito sa bahay?" sabi minsan ni Ruben nang maputol ni Clara ang hawakan ng lumang timba. "Ano bang naitutulong mo sa buhay ko?" sabi naman niya nang tanungin siya kung bakit lagi na itong gabing-gabi umuuwi. Sa paglipas ng mga buwan, napansin ni Clara ang mga pagbabagong ayaw niyang pangalanan noong una. Laging abala si Ruben sa cellphone. Laging may niting palihim, laging may pangalang babae na hindi niya kilala. Hanggang sa isang gabi, hindi na niya mapigilang magtanong, "Ruben, sino ba talaga yung lagi mong kachat?
Mahinang tanong niya habang naghuhugas ng pinggan. Sumandal ang lalaki sa pinto ng kusina at tinignan siya ng walang init. Bakit? May karapatan ka bang magtanong? Asawa ko ako. Tumawa si Ruben pero walang saya ang tunog niyon. Kung maayos kang asawa, hindi ako maghahanap sa iba. Parang binuhusan ng yelo ang loob ni Clara. Hindi siya agad nakasagot. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magtanong kung kailan siya nagkulang. Gusto niyang isumbat ang lahat ng araw at gabing ibinuhos niya sa bahay na iyon. Pero tumalikod lamang siya at ipinagpatuloy ang paghuhugas ng pinggan habang tahimik na tumutulo ang luha niya sa lababo. Sa pagkakalala ng pang-aapi sa bahay, unti-unti ring bumibigay ang kaniyang katawan. Nagsimula ito sa simpleng sakit ng ulo. Akala niya noon ay dala lamang ng puyat at pagod. Ngulit habang tumatagal, nagiging mas matindi ang kirot. May mga araw na tila pinipiga ang kanyang sentido. May mga gabing hindi siya makatulog dahil sa pulso ng sakit sa loob ng kanyang bungo. Minsan ay nahihilo siya habang naghihiwa ng gulay. Minsan ay kailangan niyang kumapit sa dingding habang nagsasaing dahil nanlalabo ang kanyang paningin. Ngulit sa bahay na iyon, walang puwersa para sa kahinaan. Arte mo na naman, sabi ni Marites ng isang hapon na mapaupo siya sa sahig ng kusina. Kung gusto mong magpahinga, aminin mo na lang na tamad ka, dagdag ni Nestor. Isang hapon, habang naghahanda si Clara ng hapunan, pritong tilapia, ginataang kalabasa at sitaw, at sinabawang mais, biglang tumama sa kanya ang ubod-tinding sakit ng ulo. Nabitawan niya ang sandok at napaupo sa sahig. Nanlamig ang kanyang mga palad. Dumidilim ang paligid. Lumabas si Aling Siling at tinignan siya ng may inis. Ano na naman yan? Nagpapansin ka na naman. Masakit po talaga ang ulo ko. Halos pabulong niyang sagot. Pagdating ni Ruben, nakita niya itong maputla at nakasandal sa dingding. Inasahan ni Clara, kahit kaunti, na sa sandaling iyon ay may pag-aalala siyang makikita sa mata ng asawa. Ngulit ang unang sinabi nito ay, "Hindi ka ba tapos ng pagluluto?" Kinagabihan, habang nakahiga siya sa manipis nilang kutsyon, pakiramdam ni Clara ay dalawang bigat ang sabay na dumudurog sa kanya. Ang sakit ng kanyang ulo at ang sakit ng katotohanang wala ni isang tao sa bahay na iyon ang tunay na nagmamalasakit sa kanya. Sa pagitan ng kanyang mga hikbi, sumagi sa isipan niya ang isang lumang alaala. Noong dalaga pa siya, minsan niyang nakita sa tabi ng lumang kamali sa bahay ng kanyang mga magulang ang isang maliit na nilalang na sugatan at nanginginig ng gutom. Hindi siya natakot noon. Pinakain siya ng mainit na lugaw, pinainom ng tubig at binalot sa malinis na tela. Kinaumagahan, wala na ang nilalang. Inakala niyang baka panaginip lamang iyon. Ngunit sa gabing iyon, sa gitna ng sakit at dilim, hindi niya alam na may isang nilalang palang hindi kailanman nakalimot sa kabutihang minsang ibinigay niya. Hindi gumaan ang kalagayan ni Clara sa mga sumunod na linggo. Sa halip, lalong lumala ang kanyang nararamdaman. Ang simpleng pananakit ng ulo ay naging halos araw-araw na pasakit. May mga umagang tila may mabigat na bato sa loob ng kanyang bunggo. Kapag yumuyuko siya upang maglaba, sumusunod agad ang hilo. Kapag bigla siyang tumatayo, nangingitim ang kanyang paningin. Minsan ay kailangang humawak siya sa pintuan o mesa para hindi bumigay ang tuhod niya. Ngulit sa bahay na iyon, hindi karamdaman ng tingin sa kahinaan niya, kundi kapintasan. Isang umaga, habang nagsasampay siya ng mga kumot sa likod bahay, bigla siyang napahawak sa alambre dahil sa tinding hilo. Halos sumubsob siya sa basang semento. Mula sa bintana, agad niyang narinig ang boses ni Marites. "Oy, huwag kang magkunwari dyan. Baka gusto mo lang takasan ng labada." Pinikit ni Clara ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Hindi na siya sumagot. Minsan ay mas mabigat pa ang pakikipagtalo kaysa sa sakit na dinadala niya. Pinilit niyang ituloy ang pagsasampay kahit nanginginig ang kanyang mga kamay.
Kinabukasan, habang naghahanda siya ng almusal, pritong galunggong, tortang talong, sinanggag at ensaladang kamatis, biglang nanlabo ang kanyang paningin. Dumoble ang kalan, umikot ang paligid. Naramdaman niya ang isang matalim na sakit sa kanang bahagi ng ulo niya at pagkatapos ay nagdilim ang lahat. Nang magkamalay siya, nakahiga na siya sa malamig na sahig ng kusina. Basa ang kanyang noo at pisngi. Sa ilang sandali, inisip niyang may nag-aalala sa kanya. Ngunit nang mabuksan niya ng tuluyan ng kanyang mga mata, si Ruben ang unang bumungad. Nakasimangot at halatang nainis lamang. "Ano na naman yan? Ang aga-aga problema ka na agad," sabi nito. "Ruben," mahina niyang bulbol, "parang may mali sa katawan ko." Nagkibit ang lalaki. "E di magpatingin ka kung gusto mo. Huwag mo akong idamay sa drama mo." Sa sandaling iyon, malinaw na malinaw kay Clara ang isang katotohanan. Mag-isa siya. Nang hapon ding iyon, naglakas loob siyang pumunta sa health center. Wala siyang kasamang kapamilya. Aling Berta lamang, ang kapitbahay nilang matagal ng tahimik na nakakapansin sa kanyang pagdurusa, ang lumapit at nagsabing sasamahan siya. Matapos siyang suriin, agad siyang pinayuhang imunta sa ospital sa bayan para sa mas malalim na pagsusuri. Hindi raw normal ang kanyang mga sintomas. Habang bumibiyahe sila ni Aling Berta sa ospital, mahigpit na hawak ni Clara ang laylayan ng kanyang damit. Gusto niyang maniwalang migraine lamang iyon. Gusto niyang isipin na baka kulang lang siya ng pahinga. Ngulit mas malakas ang kaba sa dibdib niya kaysa sa anumang pag-asang iyon. Pagkatapos ng ilang oras ng paghihintay, scan at mga tanong, pinapasok siya ng doktor sa isang maliit na silid. Maingat ang mukha nito, ngunit hindi kayang pagaanin ng mahinang tinig ang bigat ng balitang dala nito. "Ginang Reyes," sabi ng doktor, "may nakita kami sa scan mo. May tumor ka sa utak." Parang huminto ang oras. Hindi agad nakapagsalita si Clara. Tinikigan lamang niya ang doktor na parang hindi niya maikabit sa sarili ang salitang tumor. Siya? Sa utak? Paano? Kailan? Bakit? "Dok," nanginginig si Clara, "malala po ba?" Ipinaliwanag ng doktor ang laki ng nakita, ang posibleng mga panganib, ang kahalagahan ng mabilis na gamutan, at ang posibleng gastos sa mga susunod na hakbang. Naririnig ni Clara ang mga salita, gulit tila nanggagaling ba ito sa napakalayong lugar. Ang malinaw lamang sa kanya ay may bagay sa loob ng utak niya na pwedeng kumitil sa kanyang buhay. Paglabas niya sa silid, naupo siya sa bakal na bangki sa pasilyo ng ospital at mahigpit niyang nilapagan ng envelope ng mga resulta. Katabi niya si Aling Berta, tahimik ngunit ramdam ang malasakit niya. "Sabihin mo agad sa asawa mo, kailangan mo ng kakampi," maranghang sabi ng matanda. Tumanggo si Clara, bagamat may maliit na bahagi sa loob niya ang nagsasabing baka wala siyang makuhang kakampi mula doon. Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niyang si Ruben ay nakahiga sa sala, nakatutok sa cellphone. Hindi naman siya tinanong kung kumusta ang pagpunta niya sa doktor. "Ruben," tawag niya. "Ano?" sagot nito nang hindi tumitingin. Nag-ipon siya ng lakas. "Galing ako sa ospital. May tumor daw ako sa utak." Doon lamang siya tinignan ng lalaki. Sa loob ng ilang segundo, inaasahan niyang baka kahit paano ay may pag-aalala siyang makikita sa mukha nito. Gulit sa halip ay inis lang ang lumitaw sa kanya. "Talaga?" "Oo, kailangan ko ng gamutan. Natatakot ako." "E di magpagamot ka." "Paano? Kailangan ko ng tulong." "Anong gusto mo? Ako ang mamomroblema sa gastos. Ang dami ko nang iniisip." Mas mabigat pa ang diagnosis ang sumunod na ramdam ni Clara. Sa isang iglap, napatunayan niyang wala talagang masasandalan sa sarili niyang asawa. Maya-maya ay pumasok si Aling Seling. Nang narinig ang balita, umismid lamang ito. "Baka gawa-gawa lang yan para hindi ka na mapagtrabaho." Hindi nagtagal ay dumating pa sina Marites at Nestor. Nang malamang ang diagnosis, tila nakahanap lamang sila ng pagong chismis. "Baka karma," wika ni Marites. "Ang daming sakit ng taong walang ambag," sabi ni Nestor. Sa gitna ng mga salitang iyon, nakatayo si Clara habang hawak ang resulta ng kanyang scan at pakiramdam niya ay unti-unti siyang nilalamon ng lamig ng bahay na iyon. Wala ni katimting na habag, wala ni isang boses na nagsabing kasama kami, wala ni isang kamay na inabot para hawakan siya sa gitna ng takot. Tahimik siyang umakyat sa silid at isinara ang pinto.
Naupo siya sa gilid ng kama at tinitigan ang papel sa kanyang kamay. Minsan pala, mas masakit kaysa sa sakit ng katawan ang katotohanang wala kang masasandalan sa oras na kailangan mo ng yakap, ng boses, ng simpleng pakikipagkapwa. Noong gabing iyon, hindi agad lumabas ang luha niya. Matagal siyang nakaupo roon, halos manhid, parang may bahagi ng sarili niya ang unti-unting nalalaglag sa loob. Ngunit nang tuluyan ng pumatak ang unang luha, sunod-sunod na ang mga ito. Humagulgol siya ng pigil, ayaw marinig ng mga nasa ibaba. At sa gitna ng pag-iyak ng isang babaeng halos mawalan na ng pag-asa, may isang nilalang na matagal nang may utang na pasasalamat sa kanya ang muling gumising sa anino. Lumipas ang ilang araw na tila lalo pang humahaba ang dilim sa buhay ni Clara. Hindi nabawasan ang kanyang mga gawain sa bahay. Hindi rin nagbago ang ugali ng pamilya ni Ruben. Sa halip, tila naging mas magaan pa sa kanilang loob ang pagsalitaan siya ng masakit ngayong alam nilang mahina ang kanyang katawan at takot ang kanyang puso. Kung mamamatay ka man, huwag mo kaming kawesyuhin. Minsan sabi ni Nestor habang kumakain ng adobong si Clara rin ang nagluto. Baka gusto mo lang kaawaan ka ni Ruben. Dagdag ni Marites na tila may kasamang panunuya sa mismong takot ni Clara. Si Ruben na may lalo pang naging malamig. Minsan ay buong gabing hindi siya kinikibo. Minsan naman ay uuwi ng may amoy pabango ng ibang babae at ni hindi man lang sinusubukang itago iyon. Kapag tinitignan siya ni Clara, para bang may kasamang tahimik na pananisi ang bawat tingin nito, na siya pa ang may kasalanan sa pagkawasak ng kanilang pagsasama. Isang gabi, sumakit ng ubod ng tindi ang ulo ni Clara. Halos hindi na niya makita ng maayos ang paligid habang naghuhugas siya ng mga huling pinggan sa kusina. Naninginig ang kanyang mga kamay. Dumidilim ang kanyang paningin. Nang sa wakas ay makatulog na ang lahat, dahan-dahan siyang nagtungo sa lumang kusina sa likod ng bahay. Ang bahaging bihira ng gamitin maliban kapag kulang ang espasyo sa harap. Umupo siya sa sahig sa tabi ng kalawanging estante at yunakap ang kanyang mga tuhod. Pagod na ako, hikbi niya sa mahinang boses. Hindi ko na alam kung paano pa mabubuhay ng ganito. Tahimik ang gabi, maliban sa kanyang mahinang pag-iyak. Ngulit maya-maya, may narinig siyang mumunting kaluskos mula sa ilalim ng estante. Noong una, inakala niyang daga lamang iyon. Ngulit kasunod ng tunog ay isang boses na banayad ngunit malinaw. Clara? Napatigil siya at napatingin. Clara, huwag kang matakot. Mula sa ilalim ng estante ay may lumabas na isang maliit na nilalang na halos kasing laki lamang ng malaking paso. Nakasuot ito na tila hinabing dahon at hibla. May kulot na buhok at mga matang may kakaibang liwanag. Napaatras si Clara. Sino ka? Marahang yumuko ang nilalang. Ako si Makisig. Duwende ka? Tanong niya nanginginig. Ngumiti ito. Oo, at matagal ko nang hinahanap. Parang biglang nabuhay ang isang lumang alaala sa isip ni Clara. Ang maliit na nilalang sa tabi ng kamalig na minsan niyang pinakain ng lugaw at binalutan ng tela. Ikaw ba yun? Bulol niya. Tumanggo si Makisig. Ako nga. Noon sugatan at gutom ako. Marami ang dumaan pero walang yumuko para tumulong. Ikaw lang. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ni Clara. Sa napakatagal niyang panahon ng pagdurusa, kakaibang pakiramdam ang maalala bilang isang taong mabuti. Bakit ngayon ka lang bumalik? Tanong niya. Dahil ngayon mo ako higit na kailangan, sagot ng duwende. Narinig ng aming kaharian ang iyak ng puso mo. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may salitang tumama kay Clara ng buong lambing. Narinig. May inilabas si Makisig sa maliit nitong supot. Isang sididlan na yari ng makinis na kahoy at tila pinakintab ng panahon. Sa loob nito ay may iti-itim na likido na banayad na kumikislap sa liwanag ng gasera. Ito ang dagta ng punong lunas himig. Mula ito sa pinakamatandang puno sa aming kaharian.
Hindi ito madaling kunin, hindi rin ito ibinibigay sa kung sino-sino lamang. Nanginginig ang kamay ni Clara nang tanggapin ang sinidlan. Ano ang magagawa nito? Tutulong ito sa sakit sa ulo mo. Napakapait nito, sobra. Ngunit kung iinumin mo ito ng may pagtitiis at pag-asa, magsisimulang humupa ang dinadala mong karamdaman. Napuluha si Clara. Makisig, may tumor ako sa utak. Tahimik na tumanggo ang duwende at sa sandaling iyon ay tila mas lumalim ang kabutihan sa kanyang mga mata. Alam ko, hindi ko ipapangakong madali ang daraanan mo, pero ang dagtang ito ay ibinigay para sa paghihilom. Nang sandaling iyon, napansin ni Clara ang maliit na supot sa balikat ng duwende. Tila may iba pa itong dala, ngunit hindi ito agad inilabas. Napansin ni Makisig ang tingin niya at marahang nagsalita. May iba pa akong maibibigay sa tamang panahon, ngunit hindi pa ngayon. Ano yun? Tanong ni Clara. Kapag malaya ka na, kapag nakaalis ka na sa bahay na ito, may mga biyayang hindi dapat ilandat sa mga pusong marahil at walang paggalang. Hindi man niya lubos na naintindihan, tumanggo siya. Paano ko iinumin ito? Tanong niya sabay hawak sa sidlan. Isang lagok tuwing madaling araw, paliwanag ni Makisig. Walang halong anuman. Tiisin mo ang pait. At habang iniinom mo ito, isipin mong hindi ka patapos mabuhay. Nang gabing iyon, sa lumang kusinang dati saksi lamang sa kanyang tahimik na pag-iyak, hawak ni Clara ang unang regalong tunay na ibinigay sa kanya nung may malasakit. Bago muling umurong sa anino, tumingin si Makisig sa kanya at nagsabi, "Tandaan mo ito, ang lunas ay tulong lamang. Ang tunay na pagbangon, manggagaling pa rin sa pagpili mong huwag sumuko." Matapos mawala si Makisig sa ilalim ng estante, matagal pang nanatiling nakaupo si Clara. Hawak ang dagta ng punong lunas himig sa pagitan ng dalawang palad. Hindi pa rin nawawala ang takot niya. Nariyan pa rin ang sakit. Nariyan pa rin ang bahay na babalikan niya kinabukasan. Ngulit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi naganap na madilim ang kanyang gabi. May kaunting pag-asa na dumapo sa kanyang dibdib. Maliit, marupok, ngulit buhay. At kung minsan, sapat na iyon para makatawid sa susunod na umaga. Bago pa mag-umaga kinabukasan, tahimik nang nagising si Clara. Madilim pa ang paligid, wala pang yabag sa pasilyo. Wala pang kalabog ng pinggan at wala pang boses ni Aling Seling na mag-uutos. Sa ganoong oras lamang niya nararamdaman ng kaunting katahimikan sa bahay na iyon. Maingat niyang binuksan ng sidla ng dagta ng punong lunas himig. Agad kumalat ang kakaibang amoy. Amoy ugat, balat ng punong luma at basang lupa matapos ang ulan. Hindi ito kaaya-aya, ngunit hindi rin ito mabaho. Para itong may dalang lihim ng isang kagubatang hindi nararating ng ordinaryong tao. Pumikit siya at ininom ang unang lagok. Halos mapaluha siya sa tindi ng pait. Parang lahat ng mapapait na halamang gamot sa mundo ay pinakuluan at piniga sa iisang patak. Napahawak siya sa bibig at halos masuka. Ngunit naalala niya ang bili ni Makisig. Tiisin mo ang pait. Kaya nilunok niya ang lahat habang nangingilo ang dila at lalamunan niya. Mula noon, ginawa niya iyon araw-araw. Sa unang linggo, walang himalang biglang nangyari. Masakit pa rin ang ulo niya. Nahihilo pa rin siya minsan. Ngulit napansin niyang ang mga sandaling hindi niya halos makakaya ng sakit ay mas umiiksi. Sa ikalawang linggo, may mga umagang hindi na agad niyang hinahanap ang kirot pagmulat ng mata. Sa ikatlong linggo, napansin niyang hindi na siya kailangang kumapit lagi sa dinding tuwing tumatayo. Unti-unting humuhupa ang hapdi. Unti-unting lumilinaw ang paningin niya. Hindi niya iyon ikinuwento kahit kanino. Sa bahay na iyon, natutunan niyang mas ligtas ang mabubuting bagay kapag hindi alam ng mga taong sanay manghusga. Gayunman, may mga pagbabago pa ring hindi nila maiwasang mapangsin. "Parang hindi ka nagaanong natutumba ngayon," sabi ni Marites minsang nadatnan siyang mabilis na naghihiwa ng sitaw. "Tapos na ba ang pagiging sakitin mo?" Tanong ni Nestor na may pangungutya pa rin sa boses. Umismid lamang si Aling Seling. "Nako, nagpapalakas lang para magdrama uli."
Tahimik si Clara, ngunit sa loob niya ay may bahagyang tibay na bumubuo. Hindi pa siya handang lumaban, hindi pa siya lubusang wasak gaya ng dati. Pagkaraan ng ilang buwan, nagpasisya siyang bumalik sa doktor para sa panibagong pagsusuri. Hindi niya ito ipinaalam sa pamilya ni Ruben. Aling Berta lamang ang muling sumama sa kanya. Habang naghihintay sa ospital, pinapapawisan ng kanyang mga palad. Kahit malaki ang ipinagbago ng pakiramdam niya, may kaba pa rin sa dibdib niya. Baka nagkakamali lamang siya. Baka panandalian lamang ang ginhawa. Baka nariyan pa rin ang panganib, tahimik na nakatago sa loob ng kanyang ulo. Nang itatawag siya ng doktor, maingat siyang umupo sa harap nito. Matagal tinitigan ng doktor ang bagong scan at saka ang naunang resulta. Kumunot ang noo nito, ngunit hindi dahil sa pag-aalala. Para itong litong namamangha. Ginangong Reyes, sabi ng doktor, maaari mo bang sabihin kung anong paggamot ang ginawa mo? Dok, wala po akong operasyon. Wala rin po akong mamahaling gamot. Lalo pang napailing ang doktor. Kasi may hindi maipaliwanag dito. Nanlamig ang batok ni Clara. Anong ibig sabihin po? Ibinigay sa kanya ng doktor ang 2 scan. Nang una kang dimating dito, malinaw na malinaw ang tumor. Malaki ito, hindi simpleng maling basa. Nang ngayon, huminga ito ng malalim. Wala na. Parang tumigil ang mundo. Dok, nanginginig ang kanyang sabi. Wala na po. May bakas ng dating pressure, pero ang mismong tumor ay wala na. Sa tagal ko sa propesyon, bihira akong makita ng ganitong kaso. Maaaring kailangan ka pa ring obserbahan paminsan-minsan, pero sa ngayon, ito ay matuturing na himala. Napuno ng luha ang mga mata ni Clara. Sa una-unahang pagkakataon habang mahaba ang panahon, umiyak siya hindi dahil sa kawalan ng pag-asa, kundi dahil sa ginhawang halos hindi niya kayang tanggapin. Pag-uwi niya, pinili pa rin niyang sabihin ang totoo sa bahay. Hindi para ipagmalaki ang himala, kundi dahil bahagi pa rin ito ng kanyang buhay. Wala na raw ang tumor, sabi niya nang marinig siya ng lahat sa sala. Sandaling natahimik ang buong silid. Pagkatapos ay si Nestor ang unang tumawa. Baka mali lang ang unang test. Baka mali rin ang pangalawa, sabi ni Marites. Umismid lamang si Aling Seling. Nako, nagpapalakas lang para magdrama uli. Si Ruben naman ay hindi man lang nag-angat ng tingin sa hawak nitong cellphone. Kung wala na pala di mas maganda. Huwag ka nang pabigat. Masakit pa rin marinig ang mga salitang iyon. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na sila kasing talim. Dahil alam na ni Clara ang isang bagay na hindi na kayang agawin ng kahit sino. Buhay siya. At may nangyaring himala sa kanya kahit binaliwala siya ng buong bahay. Nang gabi ngayon, muli siyang nagtungo sa lumang kusina. Naroon si Makisig, nakaupo sa ibabaw ng estante na tila alam na agad ang balitang dala niya. Wala na, sabi ni Clara sabay tawa at hikbi. Wala na ang tumor. Napangiti si Makisig. Ang punong lunas himig ay hindi basta nagbibigay ng dagta. Pinipili nito ang mga pusong handang magtiis para sa panibagong buhay. Lumapit si Clara at mahigpit na hinawakan ng sislen. Hindi sapat ang kahit anong salamat. Hindi mo kailangang tumbasan, sagot ni Makisig. Kailangan mo lang ipagpatuloy ang buhay na muntik nang mawala sa iyo. Tahimik na tumanggo si Clara. At sa gabing iyon, mas malinaw kaysa dati ang isang katotohanan. Ang paggaling niya ay hindi lamang pagbura sa karamdaman. Isa rin itong paalala na hindi siya nilikhang manatiling api habang buhay. May mas malaking pagbabago pang paparating. Hindi nagbago ang ugali ng pamilya ni Ruben kahit nalaman nilang himalang nawala ang tumor ni Clara. Kung may pagbabago man, iyon ay mas malinaw na pagtingin ni Clara sa lahat. Dati, bawat lait ay tinatanggap niya na parang totoo. Ngayon, habang unti-unti niyang naaalala ang sariling halaga, mas ramdam niya kung gaano kabagsik at kakitid ang mundong nakapaligid sa kanya. Hindi pa siya palaban sa lahat ng oras. Hindi pa siya sumisigaw, hindi pa siya naghahanap ng gulo. Ngunit unti-unti nang napupuno ang isang tahimik na bahagi ng kanyang dibdib.
ang bahaging matagal na niyang pinipilit patahimikin sa ngalan ng pagtitiis. Dumating ang araw na sumabog ang lahat. Maagang naghanda si Clara ng tanghalian. Ginataang kalabasa at sitaw, pritong tilapia at adobong manok na maingat niyang timplahan gaya ng dati. Naamoy iyon ni Aling Siling at agad pumasok sa kusina. "Bakit ang tapang ng amoy?" tanong nito. "Tamang timpla lang po," mahinang sagot ni Clara habang hinahalo ang sarsa. Sakto namang dumating si Marites para makikape. Sumilip ito sa kawali at ngumingis. "Todo effort kayata ngayon. Para kanino? Sa lalaki mo sa labas?" Napatingin si Clara, ngulit hindi siya sumagot. Iyon ang lalong nagpainit ng ulo ng biyena niya. "Huwag mo akong tinitingnan ng ganyan. Akala mo kung sino ka." Ipinagpatuloy ni Clara ang paghahalo ng ulam. Ngunit mabilis na lumapit si Aling Seling at hinablot ang sandok mula sa kanyang kamay. Padabog nitong ibinagsak yun sa mesa. "Wala kang karapatang mag-arte sa kusinang ito. Pinatira ka lang dito, akala mo may ari ka na." Sa ingay ng sigawan, pumasok si Ruben. Kasunod nito sina Nestor at Marites. Ngulit gaya ng nakasanayan, walang ni isa sa kanila ang pumigil sa matanda. "Sabihin mo nga sa kanya, Ruben, kung makaasta akala siya ang may ambag sa bahay." Tahimik si Ruben. Ngulit para kay Clara, ang katahimikan ng lalaking iyon ay isa na namang malinaw na pagpayaga sa pang-aabuso. Sa pagkakataong iyon, may kung anong pumutok sa loob niya. Hindi wala sa kontrol na galit, kundi isang malinaw na pagmumulat. "Matagal na akong tumatahimik," sabi niya. Natawa si Nestor. "Haba, marunong na palang sumagot." Umirap si Marites. "Baka bumalik ang sakit kaya ganyan." Tahimik ang kusina sa loob ng isang matalas na segundo. Ramdam ni Clara ang kabog ng puso niya. Ramdam niya ang bahagyang paninginig ng kamay. Ngunit hindi siya umurong. "Hindi ako tamad," sabi niya, dahan-dahan ngunit mariin. "Hindi ako walang kwenta. Hindi ako pabigat." "Ano?" sigaw ni Aling Seling. "Sinasagot mo ako." At agad nitong itinaas ang kamay para sampalin si Clara. Ngunit hindi na tulad ng dati si Clara. Mabilis niyang nasalo ang pulsuan ng matanda bago pa man dumapo ang palad sa kanyang muka. Halos sabay sa sandaling iyon, sa sulok ng kanyang paningin, nakita niya si Makisig na nakatayo sa ibabaw ng estante, tahimik ngunit matibay ang titig. "Huwag kang magpapaapi sa kanila," bulong ng duwende. At sa wakas, ginawa ni Clara ang bagay na matagal niyang hindi inakalang kaya niyang gawin. Sinampal niya si Aling Siling. Hindi iyon napakalakas, ngunit sapat iyon para manigas ang lahat sa kusina. Napaatras si Marites, napamura si Nestor. Si Ruben ay napatingin, tila hindi makapaniwalang ang babaeng matagal nilang trinato na parang basura ay naglakas loob na tumayo. "Sinampal mo ko," nanginginig sa galit sabi ng matanda. Tuwid na tumingin si Clara. "Oo, dahil hindi na kita hahayaang saktan pa ako." "Wala kang utang na loob," sigaw ni Aling Siling. "Matagal na akong nagbayad. Nagbayad ako sa bawat lait, sa bawat dayam na pinagtrabaho ko na parang katulong, sa bawat gabing umiyak ako dahil sa inyo." Lumapit si Ruben, ngunit imbis na awayin ng matanda, ay si Clara pa ang pinagalitan niya. "Drama mo na naman ito." Doon siya tumingin sa asawa ng buong tuwid. "Nung sinabi kong may tumura ko, binaliwala mo ako. Nung halos hindi na ako makatayo, sinabi mong arte lang yon. Nung nambabae ka, ako pa ang sinisi mo. At gusto mo pa ring isipin kung ako ang may problema?" Walang naisagot si Ruben. Wala nang sinabi si Clara pagkatapos noon. Umakyat siya sa silid, kinuha ang ilang damit, ilang personal na gamit at ang natitirang perang na itabi niya mula sa sukli sa pamamalengke. Mahigpit niyang niyakap ang sisidlan ng dagta at saka bumaba. Tahimik ang lahat habang lumalakad siya patungo sa pintuan. "Saan ka pupunta?" sigaw ni Marites. Sa unang pagkakataon, hindi siya natakot sa tanong na iyon. "Sa buhay na hindi ninyo kayang sirain," sagot niya. At saka siya lumabas ng bahay. Madilim ang daan sa labas. Wala siyang malinaw na pupuntahan. Wala siyang kasiguraduhang may tatanggap sa kanya. Ngunit
Habang palayo siya ng palayo sa bahay na matagal nang naging kulungan ng kanyang pagkatao, ramdam niyang ang bawat hakbang niya ay hindi hakbang ng pagkatalo. Ito ang unang gabi ng kanyang paglaya. At sa gabing iyon, kahit mahirap at nakakatakot ang bukas, pinili ni Clara Reyes ang sarili niyang buhay kaysa sa kananatili sa lugar na unti-unti siyang pinapatay. Unang tumuloy si Clara sa maliit na inuupahang silid sa likod ng bahay ni Aling Berta. Hindi iyon marangya. May iisang kama, isang lumang mesa, maliit na lutuan, at bintanang kahoy na bahagyang lumulundo. Ngunit para kay Clara, ang lugar na iyon ay parang palasyo dahil sa isang bagay na matagal niyang hindi naramdaman. Katahimikan. Wala nang sigaw sa umaga. Wala nang matang mapanuri sa bawat galaw niya. Wala nang biyenan na biglang hahablot ng sandok sa kanyang kamay. Wala nang asawang titingin sa kanya na parang pabigat siyang nakadagan sa buhay nito. Sa mga unang araw ng kanyang bagong buhay, hindi pa rin ganap na payapa ang kanyang dibdib. Kapag may malakas na kalabog sa labas, bigla siyang napapalingon. Kapag may boses na tumaas sa kalsada, napapahigpit niya ang hawak sa damit. Sanay ang katawan niyang mag-abang ng susunod na pananakit. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unti ring natututo ang kanyang dibdib na huminga ng hindi nagmamadali. Isang gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng maliit na lutuan at tinitingnan ng halos ubos ng sisidlan ng dagta, muling nagpakita si Makisig. "Nakawala ka na," sabi ng duwende, at may kakaibang ningning ng tuwa sa boses nito. Tumanggo si Clara. "Oo, natatakot pa rin ako. Pero mas mabuti na ang ganitong takot kaysa sa araw-araw akong dinudurog." Marahang tumanggo si Makisig. Pagkatapos ay may inilabas ito mula sa supot na matagal niyang napapansin. Isa iyong garapon na puno ng mababangong tuyong dahon, buto at pinong pulbos na may iba't ibang kulay. May gintong halong luntingan, may mapusyaw na pula, at may kayumanghing tila pinulbos na bark. Napahanto si Clara. "Ito ba yung sinasabi mong sa tamang panahon?" Ngumiti si Makisig. "Oo, ang herbs and spices ng aming kaharian." Dahan-dahan niyang tinanggap ang garapon. Pagkabukas pa lamang nito ay kumalat na agad ang samyong hindi niya maipaliwanag ng buo. May init ng luya, lalim ng paminta, bango ng dahon, tamis ng pinatuyong bulaklak at halimayag na parang alaala ng tahanang hindi pa niya nararanasang buo. "Ano ang ginagawa nito?" tanong ni Clara. Pinapalalim nito ang lasa ng pagkain, ngunit higit pa roon, dinadala sa bawat ulam ang init ng pag-asa, alaala ng tapang at basbas ng muling pagbabalik sa sarili. Napalunot si Clara. "At kung maubos ito?" "Mapupuno itong muli," sagot ng duwende. Ngunit may ritual. At doon itinuro ni Makisig ang ritual ng kabuluan ng buwan. Tuwing gabi ng kabuluan ng buwan, kailangang ilagay ni Clara ang garapon sa ilalim ng liwanag ng buwan sa isang malinis na mesa. Sa paligid ay maglalagay siya ng isang mangkok ng malinis na tubig, isang puting kandila, at isang pagkaing siya mismo ang niluto mula sa pusong nagpapasalamat. Huhugasan niya ang kanyang mga kamay sa mangkok, balang paglilinis ng pagod at takot. Sisindihan ng kandila, hahawakan ng garapon, at bubulong ng panalangin na nanginginig pa ang boses dahil sa dami ng pasasalamat na nais niyang ibuhos. Kapag katapos ng 11 minuto, nang lingunin niya ang garapon, puno na uli ito. Mas mabango, mas tila buhay. "Salamat," bulong niya sa buwan. Mula sa anino ng sagingan sa gilid ng bakuran, sumilip si Makisig at tumanggo. "Habang marunong kang magpasalamat, mananatili ang biyaya." Mula noon, naging bahagi na ng buhay ni Clara ang ritual tuwing kabilugan ng buwan. Hindi na ito kailangang ilarawan sa bawat susunod na yugto, ngunit hindi niya ito kinalimutan. Tuwing sasapit ang bilog na buwan, tahimik niya itong ginagawa bilang paggalang,
pasasalamat at paalala na ang mga biyayang dumating sa kanya ay hindi dapat ipinagyayabang kundi pinangangalagaan. At kasabay ng bawat pagpuno ng garapon, nagsisimula ring mapuno ng lakas ang babaeng minsang iniwang halos wala nang natira. Hindi agad naging marangya ang bagong buhay ni Clara. Walang bigla ang yaman, walang malaking restaurant na sumulpot sa isang iglap. Ang meron lamang siya ay isang maliit na silid, simpleng lutuan, kaunting ipon, at isang garapon ng herbs and spices na tila may sariling hininga ng pag-asa. Sinimulan niyang magluto ng pagkain para ibenta sa harap ng inuupahan niyang silid. Sa umpisa, maliit lang. Lugaw tuwing umaga, palabog kapag may order, ginisang munggo sa tanghali at adobo o sinigang sa gabi. May mga araw namang gumagawa siya ng longsilog, tapsilog, pansit canton, chicken sopas at tokwat baboy para sa mga tricycle driver at tindera sa paligid. Ngunit kahit payak ang simula, mabilis na napansin ng mga nakatikim na may kakaiba sa pagkain niya. "Clara, ano bang nilalagay mo rito? Yung sabaw mo parang may yakap," sabi ng isang driver na araw-araw nang bumibili sa kanya. "Yung ginisang munggo mo, simple lang pero ang sarap-sarap," sabi ng isang guro mula sa eskwelahan sa kanto. Minsan, may isang matandang babae na umorder ng sopas at napaiyak matapos ang unang subo. "Naaalala ko ang nanay ko," bulong nito. Hindi alam ng mga tao ang tungkol sa garapon mula sa kaharian ng mga duwende. Ngunit nararamdaman nila na may higit pa sa sangkap at teknik ang bawat lutong lumalabas sa maliit niyang kusina. Sa paglipas ng mga linggo, dumami ang order. Mula sa ilang mangkok na lugaw kada umaga, naging 2 malaking kaldero. Mula sa simpleng ulam, nagsimula siyang tumanggap ng pa-order para sa kaarawan, binyag at maliit na handaan. Muling bumalik sa mga kamay niya ang dati niyang husay sa pagluluto ng maramihan: menudo, kaldereta, embutido, lumpiang Shanghai, buttered chicken, pansit bihon, spaghetti, barbecue, sweet and sour fish, leche flan, biko at cassava cake. Tuwing gabi, pagod ang buong katawan niya. Ngunit ibang pagod iyon. Hindi katulad ng pagod noon na may kasamang takot at pangungutya. Ito ay pagod na may bunga, pagod na may kabuluhan, pagod na alam niyang may pupuntahan. Madalas din siyang dalawin ni Makisig sa kanyang maliit na kusina. Isang gabi, habang nagbibilang siya ng kinita mula sa 2 bilaw na pansit at 5 tray na lumpiang Shanghai na idiniliver niya sa isang kaarawan, lumitaw ang duwende sa tabi ng spice shelf. "Mas magaan ang mukha mo ngayon," sabi nito. Napangiti si Clara. "Pagod na pagod ako, pero hindi tulad noon. Dati parang pagod akong unti-unting namamatay. Ngayon, pagod akong nabubuhay." "Yan ang pagod na may pag-asa," sagot ni Makisig. Makalipas na halos 1 taon, nakalipat siya sa mas maayos na pwesto malapit sa palengke. Hindi pa iyon malaking restaurant, ngunit isa na iyong totoong karinderya. May 6 na mesa, may maliit na counter, may sariling kusina sa likod, at sa harap ay may karatulang kahoy na ipinagawa niya mula sa ilang buwang pagtitipid. Kusina ni Clara. Noong araw na isinabit ang karatulang iyon, matagal niyang tinitigan ang nakaukit niyang pangalan. Dati, ang pangalang Clara ay binabanggit sa bahay ni Ruben na may kasamang panlalait. Ngayon, ang pangalang iyon ay nakasabit sa itaas ng bagay na sarili niyang itinayo. May sarili na siyang mundo. Sa kusinang iyon, mas lumawak pa ang kanyang menu. Bukod sa pangkaraniwang lutong bahay, nagsimula siyang mag-eksperimento at bumuo ng mga pagkaing may sarili niyang pirma. Herbed roast chicken, braised beef na may malalim na sarsa, seafood stew na may banayad na anghang, vegetable medley na kahit mga batang ayaw ng gulay ay napapakain, at mga panghimagas na napakalinis ng tamis gaya ng caramel leche flan at cassava cake.
Sa bawat kabilugan ng buwan, hindi niya nakakalimutang gawin ang ritual. Kahit pagod na pagod siya sa maghapong serbisyo, lalabas pa rin siya dala ang garapon, kandila, mangkok ng tubig at munting handa. Hindi niya ginagawa iyon dahil takot siyang maubusan. Ginagawa niya iyon dahil ayaw niyang makalimutan na ang bawat biyaya ay dapat linalakipan ng pagpapakumbaba. At sa puso ng kanyang munting karinderya, kasabay ng kumukulong sabaw at naggigisang bawang, unti-unting nabubuo isang pangarap na noon ay inakala niyang hindi na muling sisiklap sa kanya. Lumago ang kusina ni Clara hindi dahil sa magarbang disenyo o mamahaling gamit, kundi dahil sa paulit-ulit na pagbalik ng mga taong unang nakatikim ng kanyang luto. Ang bawat customer ay tila may dalang bagong kwento tungkol sa pagkain niya. Yung nilaga ni Clara, parang luto ng lola ko noong bata pa ako. Yung kare-kare niya, hindi ko maipaliwanag, parang may lungkot at saya sa isang subo. Yung roast chicken niya, ang bango pa lang, gusto mo nang umuwi at yakapin ang pamilya mo. Hindi alam ng mga tao kung paano iyon ipapaliwanag. Hindi nila alam na sa bawat kurot ng herbs mula sa kaharian ng mga duwende, mas lalong lumalalim ang lasa. Ngunit alam din ni Clara na hindi lang hiwaga ang dahilan. Nasa paraan din ng kamay niya na matagal nang latutong magmahal pamamagitan ng pagluluto. Habang dumarami ang customers, napilitan na rin siyang kumuha ng mga katuwang. Una niyang tinanggap si Elsie, isang biyudang ilang buwan nang hindi matanggap sa trabaho dahil sa edad. Sunod niyang kinuha si Tonton, isang binatang dating nagbubuhat ng sako sa palengke, ngunit may likas na galing sa pag-ayos ng pagkain at timing sa kusina. Dito sa kusina ko, sabi ni Clara sa unang araw nila, hindi lang lasa ang mahalaga. Dapat marunong din tayong gumalang sa pagkain at sa isa't isa. Hindi sanay sina Elsie at Tonton sa ganoong trato. Karamihan sa mga pinagtatrabahuhan nila noon ay puro sigaw at utos. Kay Clara, may disiplina pero may dangal. Dahan-dahan niyang tinuruan sila kung paano maggisa ng hindi nasusunog ang bawang, paano timplahan ng sabaw hanggang sa maramdaman ng tamang lalim, paano magluto ng pansit na hindi malata, paano iprito ang lumpia ng malutong ngunit hindi mamantika, at paano ihanda ng pagkain na hindi minamadali ang puso. Lumipas ang mga taon at mula sa karinderiya ay naging tunay na restaurant ang kanyang negosyo. Mas maayos na ang dining area, mas maluwang na ang kusina, mas marami na ang mesa. May tahimik na musikang bumabagay sa init ng lugar. Ngunit kahit lumaki ang anyo ng negosyo, hindi nawala ang ugat nito. Pagkaing niluluto ng may pag-ibig at paggalang. Pinalawak pa ni Clara ang menu. Bukod sa mga paboritong lutong bahay, nagkaroon ng sarili niyang signature dishes, braised beef sa mabagal na nilutong sarsa, seafood stew na may halimuyag ng halamang dagat at banayad na anghang, herbed roast chicken na malutong sa balat at makatas sa loob, at vegetable medley na binibigyan ng kakaibang dignidad ang mga simpleng gulay. May paborito rin dessert ang mga customer, ang caramel leche flan niya na parang sutla sa dila, at ang cassava cake na may bango ng niyog at mantikilya na nagiiwan ng mainit na alaala. Hindi lamang mga taga-bayan ang dumadayo, pati mga bisita mula sa ibang probinsya ay nagsimulang maghanap sa restaurant niya. May mga food bloggers na dumating, may mga travel writer na nagsabing ang restaurant ni Clara ay hindi lamang lugar para kumain, kundi lugar para maramdaman ang pagkain. May isang vlogger pa na nagsabing, parang may pinagagaling ang bawat putahe rito. Sa gitna ng lahat ng papuri, hindi nagbago si Clara. Siya pa rin ang chef na lumalabas sa kusina kapag may gustong bumati. Siya pa rin ang may-ari na personal na kumakamusta sa mga suki. Siya pa rin ang boss na inuunang pakainin ng mga empleyado bago magbilang ng kita. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga rekado sa pribadong bahagi ng kusina, lumitaw si Makisig sa spice shelf. "Malayo na ang marating mo," sabi ng duwende. Tumingin si Clara sa bintanong tanaw ang dining area. May pamilyang nagtatawanan habang nagsasalo sa hapunan, may magkaibigang nagkukwentuhan sa ibabaw ng dessert, at may matatandang tahimik ngulit mukhang kontento sa kanilang mainit na sabaw. "Minsan, hindi ko pa rin mapaniwalaan," sagot niya. "Hindi lang dahil sa hiwaga," sabi ni Makisig. Tumanggo si Clara.
Alam na niya yun. Totoong tumulong ang herbs at ang ritual. Totoong may biyayang hindi maipaliwanag ng ordinaryong mundo. Ngunit alam na rin niyang hindi sapat ang hiwaga kung wala siyang tiyaga, sipag, malasakit at lakas ng loob. Ilang buwan matapos ang pagdagsa ng atensyon, may balitang dumating na magtutulak sa kanyang pangalan palapit sa mas malaking entabla. May mga internasyonal na bisitang gustong subukan ng kanyang restaurant, mga chef, critics at manunulat sa pagkain na may bigat sa buong mundo ng culinary arts. Hindi masyadong nagpaapekto si Clara noong una. Para sa kanya, sapat nang may taong nabubusog at napapasaya ang kanyang luto. Ngunit kahit hindi niya pilitin ang abutin, may mas malaking pagkilala ng dahan-dahang lumalapit sa pangalan niya. At ang kusinang minsang itinayo niya mula sa luha at pagbangon ay sisimulan ng tignan hindi lamang ng bayan, kundi ng mas malawak na mundo. Hindi agad nagbago ang kilos ni Clara nang magsimulang dumating sa restaurant niya ang mga bisitang may malalaking pangalan sa larangan ng pagkain. Kung tutuusin, mas lalo pa siyang naging maingat. Hindi siya nagpabida, hindi siya nagmadali. Hindi niya binago ang puso ng kusina para lamang makisabay sa inaasahan ng mga banyagang dila. Sa halip, lalo niyang pinatibay ang pundasyon ng restaurant niya. Araw-araw, personal niyang tinitiyak na sariwa ang mga sangkap. Pinipili niya ang pinakamagandang gulay sa palengke. Inaalam niya kung aling isda ang nahuli ng madaling araw. Pinahahalagahan niya ang mga magsasaka na nagdadala ng gulay at ang mga tinderang alam na ang gusto niyang kalidad. Sa mata ng iba, napakaliit ng mga detalyeng iyon, ngunit para kay Clara, doon nagsisimula ang dangal ng pagkain. Nang dumating ang unang kilalang food writer mula sa Manila, simple ngunit buo ang inihain niya. Isang set menu ng lutong nagmula sa kanyang pinanggalingan, ngunit may pino at matalinong pagdadala. May malinamnam na sabaw na may gulay at manok, may braised beef na mabagal niluto hanggang lumambot ng lubos, may herbed roast chicken na malutong sa balat at makatas sa loob, may vegetable medley na itinuturing na hindi palamutik lamang at may panghimagas na leche flan at cassava cake na may bango ng niyog at mantikilya na nagiiwan ng mainit na alaala. Matapos kumain ng bisita, tahimik lamang itong naupo ng ilang minuto. Kapag katapos ay tumingin kay Clara at nagsabing, "Hindi lang masarap ang pagkain mo, parang may kwento." Makalipas ang ilang linggo, lumabas ang artikulo. Tinawag siya roong ang chef na marunong magluto ng alaala at paghihilom. Mula noon, lalo pang dumami ang gustong makitikim ng kanyang mga putahe. Dumating din ang mga chef mula sa ibang bansa. May mga eksperto sa plating, may sanay sa fine dining, may mga taong ang panlasa ay matagal ng bihasa sa mga pinakamahuhusay na kainan. Ngunit sa harap ng pagkain ni Clara, iisa lamang ang dalas nilang sinasabi. May kakaibang init at katapatan ng mga putahe niya na hindi madaling gayahin. Habang lumalaki ang kanyang pangalan, hindi nawawala ang tahimik niyang buhay sa likod ng lahat ng iyon. Patuloy pa rin siyang nag-aalay ng munting pagkain tuwing kabilugan ng buwan. Patuloy pa rin siyang lumalabas sa likod ng restaurant dala ang kandila, ang mangkok ng tubig at ang garapon ng herbs. Patuloy pa rin niyang inuusal ang panalangin itinuro ni Makisig. Hindi niya ginagawa ang ritual para humingi ng yaman. Hindi niya rin iyon ginagawa para tiyaking lalo siyang sumikat. Ginagawa niya iyon bilang pasasalamat at paalala na ang biyaya ay hindi pag-aari kundi ipinagkakatiwala lamang sa mga marunong gumalang. Minsan, matapos isang gabing punong-puno ng reservation at papuri, lumabas siya sa gardin sa likod ng restaurant para gawin ang ritual. Habang hawak niya ang garapon sa ilalim ng liwanag ng buwan, narinig niya ang boses ni Makisig sa anino ng mga halaman. "Mas marami na ang nakakakilala sa iyo," sabi ng duwende. Totoo, sagot ni Clara. Pero gusto kong siguraduhin na hindi ko malilimutan kung sino ako bago dumating ang lahat ng ito. Napangiti si Makisig. At yan ang dahilan kung bakit patuloy na dumarating ang biyaya. Hindi pa lubusang alam ni Clara kung hanggang saan siya dadalhin ng pag-angat ng kanyang restaurant. Ngulit ramdam niya na may pinto ng bumubukas patungo sa mas malaking mundo. Mundo ng matitinding panlasa, mahigpit na mata, at pagkilalang hindi basta ibinibigay. Ilang buwan matapos ang sunod-sunod na pagsusuri, pagbisita at artikulo, dumating ang paanyaya sa isang sobre na may pino at gintong ukit sa gilid.
Nang una itong makita ni Clara sa mesa ng kanyang opisina sa restaurant, inakala niyang isa lamang itong imbitasyon sa isang culinary event. Ngulit nang buksan niya ito at basahin ang nilalaman, napahulang siya at muling binasa ang bawat linya. Inaanyayahan ng kanyang restaurant sa isang prestigyosong seremonya ng pagkilala sa mga natatanging dining establishments sa rehiyon. Hindi siya agad naniwala na talagang kabilang siya sa mga pinili. Para sa isang babaeng minsang pinaniwalaang wala siyang silbi, tila napakalayo pa rin minsan ng mundong iyon. Ngunit habang papalapit ang araw ng seremonya, may kakaibang pintig sa dibdib niya. Hindi lamang kaba, kundi malalim na pasasalamat na umabot siya sa puntong dati hindi niya man lang maisip. Isinama niya sina Aling Berta, Elsie at Tonton sa seremonya. Ayaw niyang akuin ng mag-isa ang tagumpay na sama-sama nilang pinaghirapan. Habang nakaupo sila sa isang malaking bulwagan na puno ng liwanag, mamamahayag at mga kilalang pangalan sa larangan ng pagkain, tahimik na pinagmamasdan ni Clara ang paligid. Nariyan ang mga chef na matagal na niyang nababasa noon sa magazine. Nariyan ang mga restaurateur na pinupuntahan pa ng mga tao mula sa ibang bansa. Nariyan ang mga taong tila galing sa mundong napakalayo sa Clara na minsang umiiyak sa lumang kusina sa bahay ni Ruben. Ngulit naroon na rin siya ngayon. Habang isa-isang inaanunsyo ang mga pagkilala, lalong humigpit ang kapit niya sa kanyang bag. Hindi niya gustong umasa ng sobra. Para sa kanya, ang maimbitahan sa silid na iyon ay isa ng napakalaking biyaya. Ngulit nang dumating ang sandali ng pinakamahalagang anunsyo para sa hanay nila, narinig niya ang pangalang hindi niya akalaing aalingaw-ngaw sa ganoong bulwagan. Clara Reyes Restaurant, 1 Michelin star. Parang huminto ang oras. Sa unang segundo, hindi agad pumasok sa isip ni Clara ang buong kahulugan ng mga salitang iyon. Ngunit nang naramdaman niyang niyakap siya ni Aling Berta habang umihiyak sa tuwa at napahawak si Tonton sa balikat niya sa sobrang gulat, saka lamang tumama sa kanya ang bigat ng lahat. 1 Michelin star. Hindi iyon maliit na bagay. Isa iyong pagkilalang pinapangarap ng napakaraming chef at restaurant sa buong mundo. Patunay iyon na ang kanyang kusina, ang kanyang mga putahe at ang kanyang filosofiya sa pagkain ay umabot na sa antas na kinikilala ng pinakamahigpit na mata sa culinary world. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang lumalakad paakyat sa entlaba. Sa bawat hakbang, tila sunod-sunod na dumaraan sa kanyang isip ang mga nakaraan niyang gabi. Ang sakit ng ulo na halos pabagsak sa kanya. Ang papel ng diagnosis na nanginginig niyang hawak, ang mga salitang walang kwenta at pabigat, ang unang lagok ng napakapait na dagta, ang gabing lumabas si Makisig sa ilalim ng estante, at ang sandaling pinili niyang lumabas sa pintuan ni bahay ni Ruben. Ngayon, nasa ilalim ng liwanag, at ang pangalang Clara Reyes ay binibigkas ng may paggalang. Tinanggap niya ang pagkilala ng may luhang nakapaskil sa mga mata. Nang iabot sa kanya ang parangal, halos hindi na maramdaman ang bigat nito sa kanyang mga kamay dahil mas mabigat ang alaala ng landas na dinaanan niya para makarating roon. Sa maikling talumpati, marhan niyang sinabi, ang bituing ito ay para sa lahat ng taong minsang pinaniwalaang maliit sila. Para sa mga pusong dinurog, ngumit piniling tumibok muli. At para sa mga naniniwalang ang pagkain ay hindi lamang para sa tiyan, kundi para rin sa paghilom ng sugatang kaluluwa. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong bulwagan. Matapos ang seremonya, maraming lumapit para makipagkamay, bumati at humanga. Maraming mamamahayagang gustong marinig ang kanyang kwento. Ngunit sa kaibuturan ng puso ni Clara, iisa lamang ang gusto niyang gawin sa gabing iyon. Gusto niyang magpasalamat kay Makisig. Pagbalik niya sa restaurant ng halos hating gabi na, tahimik na ang buong lugar. Nakatungtong na ang silya sa ibabaw ng mga mesa. Mahina na lamang ang ilaw sa kusina.
Iniwan niya sandali ang parangal sa counter at lumabas sa hardin sa likod. Maliwanag ang buwan, malamig ang hangin. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang garapon ng herbs, ang tahimik na saksi sa bawat yugto ng kanyang pagbangon. Mula sa anino ng mga halaman, unti-unting lumitaw si Makisig. Makisig, bulong ni Clara, halos hindi pa rin makapaniwala. May isang Michelin star na ang restaurant. Napangiti si Makisig. Ang unang bituin ng babaeng hindi sumuko. Napuno ng luha ang mga mata ni Clara. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako aabot dito. Umiling si Makisig. Tinulungan ko lang kitang tumayo. Ikaw ang naglakad. Ikaw ang lumaban. Ikaw ang nagluto mula sa puso. Napuyo ko si Clara at mahigpit na ninakap ang garapon. Sa katahimikan ng gabing iyon, alam niyang ang isang bituin ay hindi katapusan ng kanyang kwento. Hindi pa iyon ang rukrok. Isa lamang iyong paalala na ang buhay na minsang gustong sumira sa kanya ay hindi nagtagumpay. At habang nakatingala siya sa buwan, ramdam niyang may mas maningning pangliwanag na naghihintay sa unahan. Matapos makuha ng kanyang restaurant ang unang Michelin star, lalo pang dumami ang mga taong gustong makatikim ng luto ni Clara Reyes. Dumayo ang mga kilalang food critics, banyagang chef, travel writers, at mga taong handang bumiyahe ng malayo para lamang malasahan ang sinasabing pagkaing may kaluluwa. Sa bawat dumarating, mas lumalalim ang paghanga sa kanyang restaurant, hindi lamang dahil sa pambihirang timpla ng kanyang mga putahe, kundi dahil may init, alaala at paghilom sa bawat subo. Ngunit hindi nagpasilaw si Clara sa unang bituin. Sa halip, lalo siyang naging maingat sa bawat luto, mas mapagpakumbaba sa bawat papuri, at mas mabait sa mga taong katrabaho niya. Tulad ng dati, hindi niya kinalimutan ang ritual tuwing kabilugan ng buwan. Sa ilalim ng buwan, hawak ang garapon ng herbs, patuloy siyang bumubulong ng pasasalamat sa lahat ng biyayang hindi niya inakalang matatanggap niya sa buhay na ito. Habang lalo namang tumataas ang pangalan niya, may mabigat na pagsubok na dumating sa dati niyang pamilya. Nagkasakit si Aling Seling ng colon cancer. Nung una, hindi agad naniwala si Ruben sa tindi ng kondisyon ng kanyang ina. Ngunit nang magsimula ang sunod-sunod na laboratorio, biopsy, gamutan at pagpapaospital, mabilis na naubos ang kanilang ipon. Mahibenta nila ang ilang alahas at appliances, nangutang sila sa mga kamag-anak at kakilala. Ngunit kahit anong gawin nila, lalo lamang lumalaki ang bill sa ospital. Ang pamilyang dating puno ng yabang at pangungutya ay ngayoy pagod, takot, at halos walang direksyon. Isang umaga, habang nag-uusap si Ruben at ang doktor tungkol sa susunod na kailangang bayaran, napaupo siya sa hallway ng ospital at napahawak sa noo. Sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, naramdaman niyang may bagay na hindi niya kayang takasan sa pamamagitan ng pagkamalamig o pagmamataas. Hindi niya alam na sa mga oras ding iyon, may isa ng taong tahimik na kumikilos upang hindi tuluyang gumuho ang mundo nila. Pagsapit ng hapon, ipinatawag sila ng cashier. "Bayad na po ang malaking bahagi ng bill ninyo," sabi ng kahera. Nagkatinginan silang lahat. "Ano pong ibig niyong sabihin?" Gulat na tanong ni Marites. "May nagbayad na po." "Sino?" Halos babulong na tanong ni Ruben. Sa halip na sumagot agad, iniabot ng kahera ang isang puting sobre. Nanginginig ang kamay ni Aling Seling nang buksan iyon. Sa loob ay may maikling sulat. "Hindi ko nakalimutan ang sakit na dinanas ko sa inyo, pero ayokong ang sakit ninyo ang maging katapusan ninyo. Magpagaling po kayo. Clara Reyes." Parang natanggalan ng tinig ang lahat. Napaiyak si Aling Seling, hindi iyak ng pagmamataas, kundi iyak ng hiya, pagsisisi at pagkadurog ng sariling yabang. Ang babaeng matagal niyang inalipusta, sinigawan at muntik pang sampalin noon ay siya pa palang nagligtas sa kanya
sa oras ng kanyang pinakamalaking pangangailangan. Napaupo si Ruben at napayuko. Sina Marites at Nestor na dati ubod ng tapang manglait ay hindi makatingin ng diretsyo sa isa't isa. Hindi ginawa ni Clara ang pagtulong na iyon para ipamukha ang kanyang tagumpay. Hindi rin niya iyon ginawa para hingin ang kanilang paghingi ng tawad. Ginawa niya iyon dahil ayaw niyang hayaang ang sakit ng nakaraan ang maghubog sa kanya bilang mapait na tao. Ayaw niyang maging katulad nila. Lumipas ang mga taon, lalo pang umangat ang restaurant niya. Ang isang Michelin star ay naging pundasyon lamang ng mas malaking pagkilala. Lalong tumibay ang reputasyon ng kanyang kusina bilang isang lugar na hindi lamang naghahain ng mahusay na pagkain, kundi ng karanasan tumatagos sa puso. At dumating ang panibagong paanyaya, mas enggrande, mas mabigat, at mas malawak ang sakaw. Sa gabing iyon, mas kalmado si Clara kesa sa unang pagkakataon. Hindi na siya dumalo para patunayan ang sarili. Dumalo siya bilang isang babaeng buo na, anuman ang maging resulta. Ngulit ang tadhana ay may higit pa palang iaalay. Nang dumating ang anunsyo, tila natahimik ang buong Buluwang. Clara Reyes Restaurant, 3 Michelin stars. Hindi na napigilan ni Clara ang paghahagulhol. 3 Michelin stars, ang pinakamataas na parangal para sa isang restaurant, ang antas na bihirang maabot at pinapangarap ng halos lahat sa larangang iyon. Tumayo ang buong Buluwang para pumalakpak. Yanakap siya ni na Aling Berta, Elsie at Tonton habang umiiyak din sa tuwa. Maging ang ilang chef sa paligid ay napangiti sa bigat ng kanyang paglalakbay. Ang dating babaeng dinudurog sa loob ng bahay ng asawa niya ay ngayon nakatayo na sa pinakamaningning na tuktok ng kanyang propesyon. Sa entabla, hawak sa mikropono, marahan niyang sinabi, ang pagkilalang ito ay para sa lahat ng taong minsang sinabihan wala silang halaga. Para sa mga pusong nasaktan, ngunit pinili pa ring manatiling mabuti. Para sa mga himalang dumarating sa katahimikan. At para sa katotohanan na ang tunay na tagumpay ay hindi lang pag-angat, kundi ang hindi pagkawala ng kabutihan habang umaangat. Matapos ang engrandeng selebrasyon, nang humupa na ang musika at mag-uwian na ang lahat, lumabas si Clara sa likod ng kusina ng kanyang restaurant. Tahimik ang hardin, buo ang buwan sa langit. Sa kanyang mga kamay ay naroon ang munting garapon ng herbs, ang simula ng lahat ng himala sa kanyang buhay. Marahan siyang naupo sa bangko at bumulong. Makisig, salamat. Mula sa anino ng mga halaman ay lumitaw ang munting duwende. Payapa ang mukha nito at tila matagal na nitong alam na darating ang gabing ito. Kung hindi dahil sa iyo, sabi ni Clara habang duluyang pumatak ang luha sa kanyang pisngi, baka matagal na akong nawala sa sakit, sa takot at sa pangaaping tiniis ko. Ikaw ang naging dahilan kung bakit nakabangon ako sa buhay. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lunas, pag-asa at panibagong apoy para muling mangarap. Ngumiti si Makisig at marahang umiling. Hindi ako ang tunay na nagligtas sa iyo, Clara. Ikaw mismo. Tinulungan lang kitang maalala kung gaano ka katatag, gaano ka kabuti, at gaano kalaki ang liwanag na nasa loob mo. Napangngiti si Clara sa gitna ng kanyang pagluha. Tumingala siya sa buwan at naalala ang bawat ritual, bawat gabing takot siya, bawat tahimik na dasal, at bawat umagang pinili niyang magpatuloy. Ngayon, naroon siya, malaya, magaling, matagumpay at buo. Sa huli, si Clara Reyes ay naging buhay na patunayan na kahit gaano ka durugin ng iba, may hiwagang maaaring bumuhay muli sa nawawalang apoy sa iyong puso. At kung minsan, ang pinakamalaking himala ay hindi lang paggaling sa sakit o pagtanggap ng pinakamataas na parangal. Minsan, ang tunay na himala ay ang pananatiling mabuti kahit may sapat kang dahilan upang maging mapait.